Excited na kayo makinig ng salita ng Diyos? Yun. Yun ang maganda. So, tayo muna magsitayo lahat at tayo muna magbasa ng verse. Atin muna basahin yung Proverbs 22:6. Tapos, lilipat tayo sa 2 Kings chapter 20, 22. So, yun muna tayo. Proverbs 22, verse 6. Ayan. Basahin nyo ba? Tagalog, para makabasa mga bata. Tayo muna lahat. Tayo muna yung iba, yung mga bata. Tayo. Yan. Basa. Sabay-sabay tayo babasa, ha? Ready now? Read. Turuan mo ang bata sa dapan na dapat niyang lakaran. At pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. So, punta naman tayo sa 2 Kings chapter 22, verse 1 and 2. Sige, ako na lang babasa kasi mahaba to. Chapter 22, verse 1 and 2. Nandiyan na ba kayo? Sige, ananin niyo lang ha, tingnan niyo lang. Si Kuya Mark na ang babasa. Sabi diyan, si Josias ay may 8 taon na magsimulang maghari at siya'y nagharing 31 taon sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Aidida na anak ni Adaya na taga Boscat. Verse 2, at siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon at lumakad sa buong lakad ni David na kanyang magulang at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. So tayo muna ay mag-pray, tayo pumikit, tayo tumungo at walang maingay. Tayo magpe-pray. Heavenly Father, we thank you Lord. Salamat Panginoon sa hapon na ipinagkaloob nyo. Salamat Panginoon na kami Panginoon ay naandito upang mag-aral ulit ng iyong salita. At salamat Panginoon sa mga batang ito na naandito, bagaman Panginoon ay sila mga bata. Nawa Panginoon ay kausapin nyo din po Panginoon sila na sila Panginoon ay makaintindi Panginoon na maintindihan din po yung aming pag-aaralan na ito at higit po sa amin Panginoon na mga teachers, na mga lalaki Panginoon dito sa simbahan ay kayo na po ang kumilos sa aming mga puso Panginoon at maunawang patuloy Panginoon yung itinuturo sa amin. Patawad Panginoon sa mapagkukulang pagkakasala sa inyong pupurit pa salamat. Ito po aming samot dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Sige, pwede na kayo magsiupo. So may papakita muna tayo. Sige. Ganito, may tanong muna si Kuya Mark. Alam niyo yung itsura ng hari? Alam niyo yung itsura ng hari? Sige nga, anong itsura ng hari? May corona? Ano pa? Anong characteristics o paano nyo ilalarawan ang isang hari? Taas ang kamay. Matapang? Ha? Mayaman. Tama, mayaman daw ang hari. Ano pa? Paano pag sinabing hari? Nakita na ba kayo ng hari? May palasyo. Ano pa? Ano pang meron sa isang hari? Anong kanyang itsura? Pogi daw. Ha? Namumuno? May uban. Parang ano ba? Ano ba itsura ng hari? Ha? Sa inyo? Ano na? Ha? Ano daw? Medyo pango. Hindi yun ang sinasabi. Ano yan? Maganda daw yung suot, pero medyo pango. Wala yan, hindi kasama yun. So, ang hari, di ba makikita natin, siya ay magandang lalaki, siya ay may corona, siya ay mayaman, siya ay maganda ang suot. At mostly, pag may nakikita tayong hari, siya ay matanda. Tama? Siya ay nasa edad na. Pero ito maganda mga bata. Alam nyo ba, sino pinakabata dito? Taas ang kamay. Ito. Ilang taon na yan? Si Eve. Ilang taon na si Eve? 2. So, sino dito yung 8 years old? Taas ang kamay. 8 ang isip. Yung mga 8 ang isip nasa. Hindi, 8 years old. Kayo, 8 kayo. Sino yung mga lalaking 8 years old? Si
Si James, si John Paul, at saka si... Ayan, marami pala, marami. O, so, sino pa? Ang 7, 8, at 9. Taas ang kamay. 7, 8, at 9. Ito, may ipapakilala kami sa inyo. Ang papakilala natin ay si King Hosea. Oh, si King Hosea. Nasa na nga ating... yan, si King Hosea. So, si King Hosea, ito. Di ba makikita nyo dyan? Next slide. Di ba ganito minsan ang itsura ng hari? O, makinig, tingnan nyo. Di ba ganito ang itsura ng hari minsan? Super Mario. Yan, di ba ganyan? Tama yung mga sagot ng iba. May palasyo, may corona, may staff siya, may magandang suot, pogi, may may puno, hindi kasama ang puno. Pero, may sandata. Sige. Pero, hindi ganyan si King Hosea. Hindi ganyan. Si Josiah, si King Josiah. Josiah nga, tama, J yun. Si King Josiah. Hindi naman siya ganyan talagang itsura. Pero ito si King Josiah. Illustration lang to Hindi ganyan. Pero ganito ang itsura ni King Josiah. Ano nababansin nyo? Bata si King Josiah. Sino nga dito yung 8 years old? Taas ang kamay. 7, 8, at 9. Yan. Alam nyo ba na si King Josiah ay 8 years old lamang? Sino dito yung 8 years old? Taas ang kamay. Sa tingin mo, kaya mo na kayang maging hari o reyna? Kaya mo na? Oo. Sino dito yung sa tingin niya, kaya niya na siya ay maging hari o reyna sa isang malaking nation o sa isang malaking lupa? Sino? Taas ang kamay. Para hindi na bumaba ang kamay. Di ba parang ang hirap naman? Parang may susunod ba sa kanya? Parang ang hirap bilang bata. Makinig kayo Parang ang hirap bilang bata kayo sa edad ninyo na kayo ay magiging hari. Pero ito yung maganda na ating makikita kay King Hosea. Si King Hosea ay 8 years old nung siya ay maging hari. Di ba? Paano yun, Kuya Mark? Paano nangyari yun? So makikita natin dyan, ikikwento natin, yung mga katangian ni King Josiah, na pwede natin, na kaya natin, na sa atin, bilang mga bata, kayo, bilang mga bata, at sa atin, higit lalo sa aming mga malalaki, ito yung mga bagay na meron si King Josiah na pwede natin gayahin. Gusto niyo rin ba maging katulad ni King Josiah? Opo, sige. Si King Josiah ay syempre may mga magulang siya. May mga magulang siya. Pa-next slide nga po. Yan. Si King Amon at saka si King Manasseh. Si King Manasseh at si King Amon ay masamang hari. Simon. Amon. Si King Amon at saka si King Manasseh ay masamang hari. Bakit? Makikita nyo dyan, si King Amon at si King Manasseh, ang kanilang mga ginagawa ay Manasseh pala. Manasseh. Si King Manasseh, ang kanyang lolo, at si King Amon, ang kanyang tatay. Makinig kayo. Sila ay mga masasamang hari. Bakit? Kasi sa lupain ng Juda, ng Israel dati, ang ginagawa nila ay mga ribulto. Maraming Diyos-Diyosan sila na ginagawa. At ang kanilang ginagawa ay nagbibuild sila ng mga templo para sa mga Diyos-Diyosan, nag-aalay sila sa mga Diyos-Diyosan, nagawa sila ng mga ribulto, nasamba sila sa demonyo. Ganyan ang ginagawa at ang kalakaran ni King Manasseh at ni King Amon. Sila parehas ay mga masasamang hari. Pero, itong maganda, kahit na ang kanyang tatay, kahit na ang kanyang lolo ay masamang hari, na ang kanilang ginagawa ay mga puro masama, pero si King Josiah, kahit bata, siya ay nakitaan ng Panginoon na lumalakad ng matuwid at tapat sa ating
Diyos. Yan, si King Josiah, tinan nyo ha, makikita nyo dito. Si King Josiah, nung bata pa siya, ang nakikita niya, mga Diyos-Diyosan, mga nasamba sa mga, sa mga rebulto, ang masasama ang kanilang mga ginagawa, nag-iinom, naniniga, siguro may sigarilyo noon ng time na yun, mayaman yung mga yan. Puro babae, puro lalaki, tapos masasama, basta mga kung ano-anong kinakain, lahat na ng kasalanan ay ginagawa at yan ay nakikita ni King Josiah. Pero tingnan nyo, ang makikita nyo kay King Josiah, kahit ganun yung nakikita niya, kahit na siya ay napapaligiran na masama, si King Josiah ay naging tapat sa ating Diyos. Hindi siya sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi siya gumagawa ng masama. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, nakitaan siyang tapat, faithful, at gumagawa ng matuwid. Dun sa ating binasa kanina. Kaya si King Josiah, makinig kayo, kaya huwag niyo sasabihin sa akin, Kuya Mark, ako'y lumaki sa ganitong lugar. Kuya Mark, kasi ganito ako. Ang aking mga nakakasama ay ganito. Di ako'y sasama na din. Ang aking nakakasama ay nagmumura din. Di ganun din ako. Sa school kasi tinuruan kami ng ganito May kaklase nga ako na nanggagaya, may kaklase nga akong nanunumbi, nambubuli, nagnanakaw ng hindi kanya. Pero, tingnan niyo si King Josiah. Napapaligiran siya ng masama, ang kanyang kinalakhang pamilya ay masama, pero si King Josiah ay naging mabuti at matuwid sa harapan ng Panginoon. Ganon din dapat tayo. Kahit na tayo, huwag natin sasabihin, dapat tayo, mga bata, makinig kayo, maging katulad tayo ni King Josiah, na kahit ang napapaligiran tayo ng mga masama, dapat tayo ay nakatingin lamang sa ating Diyos. Very good. So dapat siya lang atin tinitingnan, hindi tayo nagawa ng katulad nila. Kasi alam niyo na ba ang tama at mali? Alam niyo na, tama ba na magnakaw? Tama ba na magmura? Tama ba na manigarilyo? Tama ba na mag-inom? Tama ba na magsinungaling? Ibig sabihin, alam nyo na kung ano ang tama at mali. Kaya dapat ang ginagawa natin, kahit, Kuya Mark, bakit si ganon? Ganyan naman ang kanyang ginagawa. Kuya Mark, bakit, ayun naman ganon din naman. Siguro okay lang naman. Hindi ganon. Maging katulad tayo ni King Josiah, na anong ginagawa? Na siya ay, anong basa nga? Siya ay tapat or faithful. Kanino? Sa Diyos. Kahit na ang kanyang ama, kahit ang kanyang lolo ay mga mananamba ng Diyos-Diyosan, si King Josiah, ang kanyang tinitingnan lamang ay sino? Ang Panginoon. So yan yung maganda, yan yung number 1 na dapat meron tayo. At tayo naman, ang mga matatanda, ito yung isa, sa kung paano ang dapat natin tinuturo sa ating mga kabataan, lalo higit sa atin, na maging tapat talaga sa ating Panginoon. Nag-iisip tayo, paano ba natin tuturuan? Train up a child. Ano bang ititrain natin sa kanila? Una, maging tapat sila sa Panginoon. At kayo naman mga bata, tayo naman, lahat tayo ay dapat maging tapat sa ating Panginoon. Very good. So, yun yung una. And next ay ito. Next. Yan, ito ang maganda. Tingnan nyo, nung lumaki na, naging binata na. Sino dito yung 16, 17 years old? Sino dito? Wala na. So, nung si King Josiah ay naging binata na. Nagbinata na siya. Ibig sabihin, lumaki. Yan na ba ang sunod? Yan na yung sunod na. Si King Josiah ay naging masunurin. Tingnan nyo ha, ang number 2 na ating makikita. Dahil si King Josiah ay bata pa, makinig kayo, dahil si King Josiah ay bata pa, siyempre, mahirap pa siyang
mahirap pa niya, makinig kayo ha, mahirap pa niya na siya ay gumalaw. So syempre, meron siyang mga elder o yung mga matatanda sa kanya. Makinig kayo, mahalaga to. May mga matatanda sa kanya na ang layunin din ay mabuti. At yun yung sinusunod ni King Josiah. Ito, makinig kayo mga bata. Isa sa mga dapat ang meron tayo, Jacob, makinig. Isa sa dapat ang meron tayo ay ang sumunod sa mga nakakatanda. Makinig kayo ha. Kasi bilang mga bata pa kayo, kasi si King Josiah, bata pa siya eh. At mahirap pa sa kanya, na siya ay maging hari, pero meron siyang mga elders doon, mga elders, mga kasama niya na namumuno, mga nakakatanda sa kanya, si King Josiah ay naging masunurin sa kanila. At makinig kayo, nung si King Josiah ay sabi, ipa-rebuild na yung temple kasi nga, syempre, napabayaan na yung temple ng Panginoon. Dahil nga ang ginawa ng kanyang ama at ng kanyang lolo, ano ang ginagawa ng kanyang ama at lolo? Anong ginawa ng kanyang lolo at ama? Nagsamba sa Diyos-Diyosan at gumawa ng mga templo sa yung mga pang-Diyos-Diyosan at pinabayaan ang templo mismo ng Panginoon. Pero si King Josiah, ang sabi niya sa high priest or sa nakakatanda, sabi niya, ipa-rebuild natin yan, ayusin natin yung mga sira, at nung nakita nila, may nakita sila doon, mga bata. Ang nakita nila doon ay ang salita ng Panginoon. Makinig kayo. At nung ipinakita nung nakakatanda at binasa kay King Josiah yung nangyari, ano yung salita ng Panginoon, yung mga utos, ito ang nangyari. Sumunod si King Josiah sa mga sinabi ng kautusan ng Diyos. Kaya tayo, makinig ha, bilang mga kabataan, sino dito ang may Bible na? Asang kamay? Sino ang may Bible? Binabasa nyo ba ang inyong Bible? Sige nga. Sino nagbabasa ng Bible dito? Sino nagbabasa? Taas nga ang kamay. Sino nagbabasa ng inyong Bible? Kasi mahalaga na hindi lang natin binabasa ito, kundi ating sinusunod din. Kaya si King Josiah ay isang naging magaling na hari kasi nalaman niya kung ano ang salita ng Diyos. Nalaman niya kung ano ang kautusan ng Diyos. At nung nalaman niya yon, ang ginawa niya, ang sabi niya sa Israel, sa Judah, aalisin natin lahat ng Diyos-Diyosan. Lahat ng ginawa ng aking ama, lahat ng ginawa ng aking lolo ay ating aalisin. So aalisin yon, naging masunurin si Josiah sa salita ng Panginoon. So ipinapakita doon, yan, aalisin na. Pinaalis na yan, inalis na lahat ng Diyos-Diyosan. Pinaalis yan lahat ni King Josiah. Bakit? Kasi nakita niya sa salita ng Panginoon na na ito ay hindi tama. Na hindi dapat sumasamba, na hindi dapat gumagawa, na hindi dapat sumusunod sa mga ganong Diyos-Diyosan. At hindi dapat gumagawa ng anumang kasalanan. At yun ay inayos, nagkaroon ng malawakan na pagrepent, pinautos na alisin at ayusin ang templo ng Panginoon mismo. Tingnan nyo, naging masunurin si Josiah bilang siya ay bata na hari. Di ba gusto nyo maging hari din? Gusto nyo maging katulad din ni King Josiah? Dapat marunong kayong sumunod. Sige nga. Dapat kayo, sino dito yung nasunod sa kanyang magulang? Taas nga kamay. Sige nga. Tunay, pag tinanong namin ang inyong magulang, sasabihin nila na sumusunod kayo? Ha? Taas nga ang kamay. Sino nga sabi? Ako'y sumusunod sa aking magulang pag may inuutos. Taas nga, pag ako'y pinaghugas sa pinggan, hindi ako magdadabog.
Pag ako inutusan bumili, walang sahod. Sino dito yon? Pag tinanong namin magulang nyo, ganon? Ha? Totoo ba? Sabi kanina, bawal magsinungaling, di ba? Kasalanan na magsinungaling. So, ibig sabihin, dapat ating sinusunod, hindi lang ang ating mga magulang, kung yung mga nakakatanda natin, mas lalong higit na ating sinusunod ay ano? Ang salita ng Panginoon. Kasi doon natin makikita, makinig kayo mga bata, doon natin malalaman, kung paanong tayo ay babaguhin. So, mamaya natin yon. So, yan, ang ginawa ni King Josiah ay pinaalis niya ang lahat ng mga Diyosan. Tingnan nyo, naging masunurin si King Josiah kahit siya ay bata. Una, siya ay naging siya ay isang tapat na hari. Pangalawa, siya ay naging masunuring hari. So yun yung dapat meron tayo. Ano nga yung una? Siya ay tapat. Pangalawa ay siya ay masunurin. Kayo kaya, pag tinanong ko kayo ba'y tapat? Kayo ba'y tapat sa Diyos? Pangalawa, kayo ba'y masunurin sa nakakatanda? Hindi po. So, dapat tayo nasunod sa nakakatanda. At higit sa lahat na dapat nating sinusundan ay ang salita ng Panginoon. Kasi doon natin makikita, yung katotohanan na kinakailangan natin. Yung mga kailangan natin gawin. Katulad ni King Josiah, nung nalaman niya, makinig. Nung nalaman niya na masama ang Diyos-Diyosan, nung nalaman niya na masama ang kasalanan, na kanilang mga ginagawa, bawal na mag-inom, bawal na ang party-party, bawal na ang magtayo ng mga templo, bawal na yung lahat. At patatlo, ang last ay naging matapang si Josiah. Bakit? Bakit naging matapang? Sino dito matapang? Taas ang kamay. Sino matapang? Bakit kayo matapang? Ha? Bakit kayo matapang? Bakit? Kasi? Bakit? Bakit kayo matapang? Saan kayo nahugot ng inyong katapangan? Ha? Dahil kayo mayabang? Dahil ang inyong magulang ay ganito, ganyan? Dahil kayo ay mas malaki kaysa sa mga bata? Hindi. Ganito. Ang totoong matapang ay alam niya na siya ay sumusunod sa Panginoon. Tignan nyo ha, makinig kayo. Bata lang si Josiah. Makinig. Bata si Josiah. Pero pinag-utos niya na alisin lahat ng Diyos-Diyosan, lahat ng mga templo ng Diyos-Diyosan, lahat ng kasalanan, wag nang gawin. Alam nyo ba na pwedeng siya ay mapahamak? Kasi makinig kayo ha, marami ang nasamba doon. Marami ang gumagawa ng kasalanan. Maraming pwedeng magalit kay Josiah, pero ginawa pa rin niyang lahat yun. Bakit? Kasi alam niya na ang kanyang ginagawa ay gusto ng Diyos. Ganito, hindi kayo magiging matapang dahil mas malaki kayo sa mga bata. Makinig kayo ha. Hindi kayo magiging matapang kasi ako'y lumaki sa ganitong lugar. Sige, pag hindi ka sumunod sa akin, yung kayo mambubuli, hindi ganun yung totoong tapang. Hindi kayo magiging matapang dahil kayo ay mukhang maliit lang yung inyong kalaro. Hindi kayo magiging matapang kasi ang inyong magulang ay ganito. Hindi kayo magiging matapang kasi ganon. Magiging matapang kayo dahil alam nyo na kasama ninyo ang Panginoon. Paano nga kayo magiging matapang? Taas ang kamay. Sabay-sabay. Paano kayo magiging matapang? Kasi kasama ang Panginoon. Sabay-sabay. Bakit kayo magiging matapang? Kasi sabay-sabay. Bakit kayo magiging matapang? Kasi ganyan si King Josiah. Humuhugot siya ng tapang kasi alam niya na siya ay sumusunod sa Panginoon. Yun yung totoong tapang, hindi yung dahil ikaw ay malaki lamang. Hindi dahil ikaw ay galing lamang sa lugar na matatapang.
Tulad sa siko, di ka, daming mga ano doon. Hindi ganon. Hindi ka dahil, magiging matapang dahil lumaki sa ganon. Si King Josiah ay naging matapang dahil siya ay gumagawa at kasama niya ang Panginoon. Ano nga yung una na gagayain natin kay King Josiah? Siya ay naging tapat, tapos sunod, mata, ano una? Siya ay tapat, masunurin, at matapang. Yan si King Josiah. At tayo, bilang tayo, mga kabataan, yan dapat yung meron tayo. Dapat yan yung ating ginagawa. Yan dapat yung ating tinutularan. Gusto niyo maging katulad ni King Josiah? Ano dapat tayo? Tayo ay? Sabay-sabay. Basa. Tayo ay? Dapat tayo sa Panginoon, masunurin sa nakakatanda, at matapang dahil kasama ang Panginoon. At yaan ay nangyaring lahat na bago ang Israel, dahil ang nabasa ni Josiah at nalaman niya kung ano ang kautusan. Kaya mahalaga ito, mga bata. Makinig kayo. Dito tayo. Mahalaga to, Bible. Bakit? Kasi ang Bible, ang tanging makakapagpabago sa atin. Para magawa nating maging tapat, para magawa nating maging masunurin, makinig kayo ha, para tayo ay maging matapang, ang Bible ang nagpapakilala kung sino ang ating kailangan. Sino ang ating kailangan? Sino? Sino ang kailangan? Ang Panginoong Jesus. Diyan natin makikita ang tunay na pagbabago. Kaya si King Josiah, napabago niya ang Israel nung kanyang time, inalis niya lahat ng Diyos-Diyosan, at nagrepent ang buong nation ng Judah dahil nalaman niya ang salita ng Panginoon. Bumalik siya sa Diyos. At sa panahon natin, ang pinapakilala talaga ng salita ng Panginoon ay sino? Si Jesus Christ. Kasi ang totoong magbabago ng ating mga buhay ay si Jesus Christ. Ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya next, ang nangyari nung time ni King Josiah, ito ang nangyari. Ang mga tao, sa kanyang pinag-aharian, ay sumunod, bumalik sa ating Panginoon. Ganyan ang nangyari sa time ni King Josiah. Bakit? Kasi siya ay naging tapat, siya ay naging masunurin, at siya ay naging matapang. Kaya nabago ang bayan ng Judah nung time nung panahon ni King Josiah ay dahil siya ay naging tapat, siya ay naging masunurin, at patatlo ay siya ay naging sabay-sabay, siya ay naging matapang. Kaya ang nangyari sa nation ng Israel, sila ay bumalik kanino? Sa Panginoon. Bumalik sila sa Panginoon. Ang kanilang sinasamba ay ang Diyos ulit. So sana tayo, mga bata, makinig kayo. Sana tayo maging katulad din ni King Josiah, na ang sinusunod ay ang salita ng Diyos. Nakita niya kung sino ang Panginoon, naging tapat siya sa Kanya, at siya ay naging masunurin sa salita ng Panginoon. Kaya mahalaga na may Bible kayo. Sino nga may Bible dito? Taas ang kamay. Yung meron sa mga bahay, dapat yan ay inyong binabasa. Mahalaga yan. Bakit? Diyan natin makikita. At tayo ay magiging matapang dahil kasama natin sino? Kaya huwag niyong babatain kayo. Basta kayo ay sumusunod sa Panginoon, pwede niya kayong gamitin. Katulad ni King Josiah, kahit bata siya, ginamit siya ng Panginoon. Kasi siya'y tapat, masunurin, at matapang. Bata si King Josiah, pero dahil lang Panginoon, siya ay naging
gamit. O, di ba nakikita nyo? Ang Panginoon ang dahilan kung bakit si King Josiah ay naging isang magaling na hari. Kaya kayo mga bata, kung gusto nyo maging katulad si King Josiah, kayo ay maging tapat sa Panginoon, maging masunurin sa mga inyong nakakatanda at higit lalo sa Panginoon at maging matapang dahil alam nyo na kasama nyo ang Panginoon. Naintindihan po ba? Naintindihan po? Ano nga ang katangian? O last, ano ang katangian ni King Josiah? Siya ay? Yan si King Josiah. At tayo ay tapos na. Tayong lahat at tayo manalangin. Tayo mag-pray. Tayo manalangin. O, tayo lahat. Tayo lahat. Yan. O, tayo tumungo, tayo pumikit, at tayo ay manalangin. Let's pray. Panginoon sa langit, maraming salamat po, Panginoon.